The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Morning, morning! Happy Monday, Pastor! Morning, Ted. Morning, Cha. Of course, good morning sa ating mga taga-subaybay. Grabe, ang dami na bless ngayong araw na to, Brad Ted, sa ating mga na suportahan in terms of their needs. Amen, Pinto, amen. bintana. Ano pa ba, Cha? Nasa showcase mo dyan. Pinto, meron na. Tapos na yung bahay, may pabintana na tayo, may papinto, may pa-chest May freezer, palambat, may palambat, may may pabangka, pa-generator, may pa-GPS, may pa-cellphone, pa-laptop. Opo. Wala ho Grabe. tayong, Praise God. kumbaga, particular na mitiin basically po, kung hindi ang maging tulay ng biyayang ito na nanggagaling po sa Panginoon, of course, at nanggagaling po sa mga taong masaya na nakapagpapaligaya ng iba nang hindi man po nagpapakilala. Amen. Amen. Naalala ko tuloy nung nakilala natin si Mr. Happy Anonymous, Kita mo talaga sa mukha niya kung gaano siya kasaya, na marami siyang napapasaya. Sana po i-bless pa po kayo. Maging yung mga Happy Anonymous and donors natin, every day nagpapadala at nagtutulong-tulong. Opo. Kahit magkano pa po yan, maraming salamat po sa inyo. Okay, so Brad Jeff, nakita ko yung picture mo kahapon. Sabi ko nga, Oo uy, nga. TVJ, Tito Vic and Jeff. Pinadala ko kay Seth para makita rin ng mga kababayan. Ayan, Tito, oh, Vic, ito. and Jeffrey. Ayan, oo, di ba? Si Bossing. Oo, Si Bossing, Nakakatuwa. lumaban? Tito Sen. Parang magkakaedad lang kayo, no? Oo. Napansin mo? Yeah, I agree. Parang Ang pinakabata Parang younger dito, brother Si Bossing. Bossing Vic. Sorry, Pastor, pero parang mas bata si Tito Sen sa'yo dito. Nag-dark color ka kasi. O, ikaw ba ang, kumbaga pag pinagtabi-tabi kayo, papasa kayo magkakapatid? Sinong pinakamatanda? Para sa'yo, baby. Tito Sen. Tito Sen. So, middle child siya. Pangalawa si Middle Brad child. Jeff. Oo. Bunso si Bossing Vic. Bunsong-bunso si Bossing Vic. Oo. si Bossing hindi talaga tumatanda. Bossing Vic, nanonood ngayon. Of course. Every Saka si day Pauline. yan. Oo. Tito Sen, oo. Sabi nga ni Tito Sen, nung naghiwalay kami, see you tomorrow, Daily Brad. Oh, yan. So, Salamat. Tito Sen. Salamat po, Tito Sen. Ano ito? Okasyon ng christening ng anak nila? Ni Danica Yes. Soto. Okay. Yes. Bunso. Pinadala ko rin kay Seth. Ang ganda. Ang gwapo ng anak nila, Danica at ni Mark Pingris. Pingris. After 12 years, nasundan pa yung Wow, thank bunso God. nila. Praise God. Oo, Blessing. thank God. Okay, sige. So, good morning po sa lahat ng ating mga suki na ito pong inaabangan dahil dito ho tayo humuhugod din ng inspirasyon, of course. And of course, ang ating rin pong mga humuhugot ng devotion dito at ang ating pong katanungan for tomorrow's What's on Your Mind. Brad Jeff, go ahead. Amen. Alex Bernas, good morning din sa iyo. Na-inspire ako sa napagkwentuhan namin ni Tito Sen. Marami kami napagkwentuhan kahapon dahil kaibigan naman natin yan, yung mga anak niyan is a long-time member of our church. So napag-usapan namin about sports kasi passionate yung isang apo niya sa soccer. And then of course, si Tito Sen sa golf, sa bowling. Sabi ko, Tito Sen, ano ba advice mo sa mga gustong mag-pursue ng sports? Sabi niya, alam mo, Pastors, at the end of the day, kung passion yan, ibibigay lahat-lahat yan para maging successful. Of course, kailangan mag-persevere kasi nga, it's a challenge. Ang sports, sa larangan ng sports, hindi naman overnight gagaling ka. So may maganda lang akong verse na ihahalin tulad dito sa analogy ni Tito Sen. Si Apostol Pablo po, ginamit niya tong analogy ng sports in terms of pagsunod sa Diyos. Maganda to. Sabi sa unang Korinto 9:24, sa ating pagsunod sa Diyos ay para tayong mananakbo. Alam ninyo na sa isang takbuhan, marami ang sumasali, ngunit isa lang ang nananalo. Kaya pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang makamit ninyo ang gantimpala. Ang ganda po ng analogy ni Apostol Pablo. Lahat naman tayo, I assume, sa simula gusto nating sundin ng Diyos. Meron tayong innate, kumbaga nasa nature natin, sa konsensya natin, parang internal compass siya na gusto nating sundin ng Diyos. In fact, pag naligaw ka nga ng landas, parang feeling mo, meron talagang konsensya na nagsasabi sa'yo, wag mong gawa ng masama yung kapwa. Wag mong nakawin yan. Wag mong murahin yung nanay mo.
gumawa ka ng tama. Now, meron naman po, naging manhid na. Iba naman pong bersikulo yun. Huwag natin pag-usapan ngayon to. Ito po'y para sa mga tao na mayroong desire sundin ng Diyos. So, 3 P lang po pag-uusapan natin. Una, yung purpose. Ano ba yung purpose ng pagtakbo mo? Bakit mo ba gustong sundin ang Diyos? I'm sure hindi para yumaman, maging successful. Maaring sa pagsunod mo, nakaakibat yan. Pero unang-una pong purpose, ba't mo gustong sundin ng Diyos? Gusto mo siyang ma-please. Gusto mong malugod sa iyo ang Panginoon. Hindi ka sumusunod sa Diyos para pogi point sa nanay mo. O, Naya, nagbabasa na ako ng Bible. Hindi. Kaya ka nagbabasa ng Biblia ay para ma-please ang Lord. Pangalawa po, after ng purpose, perseverance. Dahil si Satanas, gusto ka ma-disqualify sa karera na to ng pagsunod sa Diyos. Mag-o-offer siya ng mga shortcut. Eto na, gawin mo to. Mas madaling yumaman, mangurap ka lang, okay? Gawin mo to sa girlfriend mo, mas masarap to. Huwag ka na magpakasal and all. So si Taning is there to disqualify you. So you need to persevere. And lastly, focus on the prize. Once you set the purpose to please God, you persevere, and then iset mo yung mind mo, meron akong eternal prize na naghihintay sa akin, sa aking pagsunod sa Diyos. Eternal life po ang naghihintay with our Creator. So unang Korinto 9:24, sa ating pagsunod sa Diyos ay para tayong mananakbo. Alam ninyo, sa isang takbuhan marami sumasali, ngunit isa lang ang mananalo. Kaya pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang makamit ninyo ang gantimpala. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po dahil binigyan nyo naman kami ng konsensya. Sa simula, meron kami, Lord, internal compass para sundin ang tama. Lord, salamat po dahil ang mga taong pilit na lumalaban sa tukso, pilit na nilalabanan ang mga offer ng mundo, Lord, palakasin nyo po sila ng inyong grasya. By your grace, malalakas kami labanan ang mga kasalanan. Salamat, Panginoon, sa mga lumalaban ng patas. Kalahati na lang ang gagawin ko. Pero maganda yan, ha? Galaw-galaw para magkaroon din tayo na pagkakataon po na pagpawisan, no? After all, yung mga pagwawalis-walis na ganyan, si Tatay Toto, yan ang ginagawa, nagwawalis-walis. Pati nga kapitbahay, winawalisan na eh. Huwag naman. Yung harap ng kapitbahay? Aba, ang sipag naman pala ni Tatay Totoy. Tay, pagtapos ka na sa Marikina, sabi naman. Ang laki na ng garahe ni Tatay Totoy. Ni Kuya. Oo. Ni Tatay Totoy, ang laki ng bahay nun sa kagarahe. Nakukuha pa niya kapitbahay walisan. Kasi nga pati siya din naglalaba mismo, ha, ng kanyang sariling damit. Oo naman. Alam mo, para sa mga senior citizen natin na lagi nila sinasabi, mas okay sa kanilang kumikilos, gumagalaw, mas nanghihina sila pag walang ginagawa. Yun ang sinasabi. Kaya mabuhay po ang lahat ng ating mga suki ng mga seniors, gaya po ni Manong Tusalmasan at maging ni Kuya Al Mendoza, and of course si Nanay Christy Fermin at kay Ninang Tina Monson Palma na hindi raw humahagilap yung ating panayam kay Ginoong Unyate noong Biyernes. Hayaan nyo, papadala namin sa inyo, Ninang. Okay, sige. So, Brad Jeff, we'll see you again tomorrow. Salamat, Brad Ted. Junjun at Trina Galang, thank you for listening. Isa pa, Brad Ted, lagi ito nanonood. Alma Aranillo, thank you so much. Ito po ang inyong Daily Brad, your daily dose of inspiration. Thank you, serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.